Bakit ba ganyan ang pangalan muna ng farm ninyo? Na curious kaming lahat. Bakit nawawalang bukid? Ako nagtanong pa talaga ako sa kanya, Ma'am, ano pong pangalan ng farm? Nawawalang bukid po. Seryoso pala yun. Ayan. Bakit po ba yan ang pangalan? Kasi po nung unang boom ng nawawalang bukid, wala talagang nakakarating dito. Bagay kapag pupunta po dito, talagang naliligaw sila kasi parang wala po talagang farm dito. Kasi yung lagay nung farm ay nasa sulok. So parang hindi nila mahanap. So pinangalanan ko siya na nawawalang bukid. Well, may recall. Oo. Saan ba yung bukid nyo? Sa nawawalang bukid ang farm namin. Ayan. Oo. Pero anyway, yan. Ma'am, pag-usapan natin itong mga lettuce o yung mga lechugas. Nanghingi po ako ng pictures kay Ma'am Jacqueline, mga kapatid, no? Ng mga sample ba ng mga tanim nilang lechugas. At sa mga pictures na aming natanggap, na ipapakita rin po namin in a little while, ang lalago, Ma'am Jacqueline, ng mga lechugas at nakatanim mismo sa lupa. Nauuso kasi ngayon, di ba, yung mga hydroponics na sistema ng pagtatanim ng lechugas. Kailan pa muna kayo nagsimula ng pagtatanim nito? Nagsimula po ang nawawalang bukid noong March 2020 po during pandemic. Okay. Tapos paano lang po ganyan naging kalago yung mga lechugas na yan? Tamang parameters ng tubig po, tamang nutrients na kayang kainin ng halaman. Most of all po yung sunlight. Importante ng sunlight sa lettuce kasi sila yung isa sa nagpapalaki sa halaman. Opo. Paano po ba? Baka pwede mo ko mabigyan ng mga tips, no? Kasi yung iba, syempre, hydroponics nga po yung ginagawa eh. Kahit nasa kanila mga condo unit or nasa mga bahay lang sa mga urban areas, nagtatanim na rin ng lettuce or gusto makapagtanim ng lettuce at hindi imposible, tama? Ano lang po ba yung mga dapat tandaan? Ang dapat lang pong tandaan, kailangan mong iset yung, kung halimbawa po sa lupa, kailangan na arawan siya 8 hours a day. So, kailangan po, kung halimbawa magtatanim kayo, iset niyo yung place or yung spot excuse me, para sa pagtatanim nyo ng lettuce. Meron din kaming hydroponics. So, yung ngayon po, ang gamit namin ngayon is hydro. Pero, nagtanim din po kami sa lupa. Nga lang po ay medyo mainit ngayon, so tinigil namin siya. Bakit po? Pag sa hydroponics po ba, ano ba ang pagkakaiba ng pagtatanim sa lupa at saka sa hydroponics, ma'am? Kasi po kapag sa lupa, may tendency na talagang mag-wilt siya gawa ng sobrang init. Either kapag pag tinanim mo naman siya sa hydroponics, pwede mo siyang lagyan ng shade net para maprotektahan yung halaman mo para sa init. So, kapag halimbawa naman po, kung sa lupa, pwede kang magtanim, pero siguro around mga September months, para kapag nagtanim ka doon, medyo malamig-lamig. Mabilis kasi patubuin mga kapatid ng lettuce, tama ba, ma'am? Ngayon po ay medyo ang kinakaharap ng mga hydro ngayon, mga nagtatanim sa hydro kasi medyo talaga mainit and ang dami pang peste. Siguro, kailangan mo lang i-maintain yung talagang parameters niya and yung kayang kainin ng halaman para lumaki siya. Usually, ilang buwan po ba inaabot yung pagbunga ng mga lettuce na pwede na pong anihin? 45 days po, Sir Mon. Ganun kabilis. Ang 1 to 14 days niya po is, yun yung sowing and hardening niya. So, after 14 days, pwede mo siyang ilipat either sa lupa po or sa NFT. And then, magbibilang ka po ulit ng 1 to 30 days. Yun na po yung kanyang harvest day. Oo, correct. Pero, ma'am, may binabagit kayong peste. Ano po mga peste yun? Ngayon po kasi, ang dami pong white flies. Ngayong tag-init, sobrang dami. Medyo natamaan kami kasi nga hindi siya fully protected gawa ng ito po'y lampasan lang yung kanyang net. Kaya katabi kasi namin is palayan. So if halimbawa po ay nag-i-spray sila doon, sa amin na papapunta. So mahirap din na
meron kang dapat barrier na dun sa taniman mo para hindi lahat ng insekto mapunta sa iyo. White flies, ito po ay talamak din kapag tag-init Yes po. ba o sadyang dahil nga may katabi lang po kayong palayan? Dati po meron ng ganon. Parang araw yata nila ngayon. Parang buwan nila ngayon kasi sobrang init. Ang bilis nilang dumami. So, Ang ang mga hirap white nilang flies? puksain. Gawa ng kami po ay hindi rin nag-i-spray. Nag-i-spray kami, neem oil lang. And, yun lang, mukusa ako. Kasi, medyo pag may pagka-organic, hap-hap po kasi kami. So, halimbawa po, pag may mga ganon, we spray po, pero organic naman. So, hindi naman yun Oo. nakaka-affect Paano sa po yung kakainin ng lettuce. paano po yung pamimeste nitong mga white flies at gaano kalaki po yung mga naapektuhan na sa inyo this month or this past few months or weeks? This month, siguro po, affected po ay mga 20% ng tanim po namin. Pero hindi naman po lahat. Okay, okay. Pero malaki-laki yung 20% ha? Dahil po sa mga white Yes flies po. na yan. Yes po. Ang bilis po kasi nilang dumami. Kumbaga ay parang hindi na nila kailangan intersect na ganun para lang mabuo sila ng madami. So dumadami sila single hanggang sa dumami sila ng dumami. Oo, So, ang nag-double-double hirap na niyang bigla. puksain. Yes po. Kaya nga eh. At saka, ma'am, sorry ha, naging parang pampainit na tuloy, naging parang balita na ito. Singitan na namin kasi nga, medyo nakaka-worry. Ano yun? Binubutas niyo yung mga lechugas? Paano po yun? Nagkakaroon po siya ng parang spot and then meron siyang puti-puti. Kumbaga po parang yung leaf niya, sinisip-sip niya yung katas ng dahon ng lettuce. At hindi na So po siya yun yung magandang nagiging problem. at hindi na po siya magandang kainin. Pwede naman pong kainin pero half na. Yung ganyan po kalaki, yung hawak ko po parang yung ganun. Halos kalahati nun, matatanggal siya. Oo. Kasi ang sarap sa salad ng mga lettuce na yan, mga kapatid eh. Ma'am, just for the record, ano po ang epekto ng sobrang init na panahon dyan po sa Lucena at sa pagtatanim po ng mga lechugas? Ngayon talaga, ang ginagawa na lang talaga namin is naglalagay kami ng shade net. Yung shade net namin, 80%. So, kapag mainit na siya, talagang nilalagay na namin yung shade net na yun para lang hindi uminit yung tubo. Kasi once na uminit yung tubo, namamatay siya. And then, naglalagay kami ng yellow sa reservoir namin. So, yun yung nagpapalamig sa drum. Kasi meron kaming drum. Yun yung nagpapaikot na tubig. Oo. And then, kapag naglagay kami nun, medyo lalamig siya. So, nalilesen yung init. Dahil lahat po, alam natin mga kapatid, lahat ng sobra nakasasama. 8 hours lang po dapat daw yung pinaka pagbibilad sa araw ng mga tanim na lechugas. Pero yung tindi ng effect po or yung parang volume ng sunlight na pwede mong ibigay sa lechugas, parang sobra. lagpas no? Ano pong epekto ba pag nasobrahan ng ng init? Yun nga po, nalalanta siya. Ay. Bukod sa nalalanta siya, yung kanyang pinakapuno, nabubulok. Kasi, pag yun pong tubig ay uminit, may tendency talaga siya na mag-root rot yung kanyang ugat. So, ang ginagawa talaga namin, kailangan mong i-observe kung pwedeng every hour para lang malesen yung init sa loob ng greenhouse mo. Kailangan mo siyang lagyan ng malamig na tubig. Kumbaga, yellow talaga yung nagpapalamig sa kanya. Okay. Nako, hindi naman sa dinidishearten natin yung mga nagtatanim ng mga lechugas. Pero again, madali pong itanim. Tama ba, Ma'am Jacqueline ng lechugas? Yes po, madali naman pong itanim. Correct. Sunlight at saka water. Kailangan talaga dito, di ba? Gano'ng karami naman na tubig ang kailangan? Gano'ng karaming tubig, ma'am? Actually po, 200 liters po
ay depende na yun kung halimbawa po mauubos ng lettuce po yung 200 liters. Saka lang po kami magbabanto ng water with nutrients naman po. Ayan, may mga nagtatanong na po dito, Ma'am Jacqueline. Kumusta daw ang market para sa lechugas? Nagsusupply din daw ba kayo ng mga lettuce? Parang marami na takam yata sa salad Ngayon naman po sa awa po ng Diyos, ako po hindi naman po kami nawawalan kumbaga. Marami naman po kaming nasusupplyan. So nagtatanim lang po kami ng yung sinusuplayan namin ay parang katamtaman lang. Nagpapasobra po kami pero hindi yung madami para walang masira. Marami pong kumukuha naman. Pag halimbawa po ay ako'y nawawalan na naghahanap ako ng mga kasama ko na nag-hydro din na pwede kong kuhaan. So dito po ay hindi naman sarilinan po kung halimbawa kami ay nagtutulungan. Kung halimbawa po ay wala na ako, edi ako po ikukuha po sa iba para lang po lahat ma-dispose kasi meron ding mga growers din na nahihirapan sa market. So, sa tulong na din, ganun, ay di kailangan pong ma-dispose, kinukuha ko po para maibenta. So, at least, pero nakakapag-supply pa. Overall po, ng market naman, ay ayos naman po ang kitaan. Hindi naman kayo nagkukulang ng supply kahit meron nga pong problema sa sobrang init at may mga sumasabay pang mga peste. Ngayon naman po ay okay naman po. Ngayon lang po talaga nangyari na medyo break even kami gawa ng peste. Naku po, apektado rin pala talaga. Break even lang pero at least naka-break even pa kaysa talagang malugi, no? Yes po. Dahil po sa nabanggit nyo nga na may sumasabi pang peste ngayon sa inyong mga lechugas, may iba pa ba kayong mga tinatanim bukod po sa mga lettuce? Ano pa ba yan? Kami po ay may gulayan. Kami po ay may 500 square meters para sa gulay. Iba-iba po. Bahay kubo, meron po kami. Wow. Pero mga panahon na mga halaman, kumbaga, yung mga gulay po ay hindi naman nawawalan, kumbaga, ng tanim talad po ng talong, okra, sitaw, kalabasa, pipino, yung mga matitibay po sa init. So, yun po yung everyday namin na mayroon kaming harvest. Alright. Ma'am, may nagtanong para daw ba kayo mabisita dyan? Or paano ba kayo mahanap? Paano mahanap ang nawawalang bukid? Yeah. Malapit lang kami sa SM Lucena. Nandito po kami sa likod ng Water Prime. Kung gusto niyo pong dumalaw, pwede po kayo dito dumaan. Sasakay lang po kayo ng site. So, bababa po kayo sa likod ng Water Prime. Doon ay pwede ko na kayong kaunin and then para hindi kayo maligaw, pwede ko kayong kaunin doon papunta dito sa farm. Yun. At least mahanap nyo na ang nawawalang bukid.